I'm just doing this for awareness kasi kahapon na experience ko po para at least sa mga friends ko na nagta-travel going international, yung about sa punit passport. I experienced it yesterday going back to Canada, then first going to Japan, then Vancouver to Calgary. But nung nag-check-in na po ako, wait lang. First, nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, nung masettle na ako sa travel tax, okay na. I check my passport. Okay pa din. Walang punit, walang sira. Tapos, okay na. Going to check-in na po ako. Then, nung nag-check-in ako, inabot ko yung passport ko and then my resident card. Tapos, maya-maya, okay na, chinek niya. Then, after that, binabalik niya sa akin maya-maya. Sabi niya, Ma'am, but before ko iabot sa kanya, I check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira. Then, after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Well, anyway, doesn't matter kung babae o lalaki, basta siya po yung nag-assist sa akin and I know kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, Ma'am, may sira po ba talaga, may punit po ba talaga yung passport nyo? Sabi ko, ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos, okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit. And nababasa ko sa FB yan, kasi po, siguro mga 3 days ago, nabasa ko na yung about sa punit passport modus. May isang lalaki na nag-post, sabi niya hindi daw siya naka-check-in. As in sa check-in pa lang po totally, hindi na siya nakalagpas. Kasi nga, parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay. And then after that, bumalik siya sa check-in. Biglang may punit na yung passport niya. So totally hindi siya nakaraan. So sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, no, maayos, okay yung passport ko nung binigay ko sa'yo. Then after that, sabi ko, wag ako. Sabi ko, hindi ako pupunta sa, kahit sa, babalik lang ako ng Canada. And then after that, sabi niya, Ma'am, may punit po talaga. Pinakita niya sa akin. Wait lang. Which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry, I need to cover my passport lang po, yung mga details. Then, ayan, kung makita nyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit na, oh. So, ayan. Then, after that, sabi ko sa kanya, sabi ko, no, wag mukha akong gawin yan. Kasi, kinakompose pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako kumbaga, hindi ako, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no, babalik lang ako ng Canada, please don't do this. Sabi kong sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, Ma'am, sira po talaga. So sabi ko, paano mangyayari ngayon? Sabi kong ganon sa kanya. Tapos, may tinawag siyang kasamahan niya. Babaeng tinawag niya, sabi niya, Ma'am, mag-i-investigate daw sila. Ganun, sabi ko, ano i-investigate nyo? Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi kong ganon sa kanya, okay na okay yan. And then after that, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng hindi nyo ako paliparin, babalik lang ako ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3, this is na iya Terminal 3 yan. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po, i-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya ganon. Tapos sabi ko, ito naka-duty siya that time for those who travel before. Di ba once na naka-duty na yung what do you call this one, sa check-in counter, doon siya, di ba, hindi siya aalis doon. Pero siya, willing siyang umalis doon sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, para po makalagpas kayo sa immigration officer if ever. So sabi niya ganun. Sabi ko, sorry kung medyo mahaba yung kwento ko kasi para lang aware kayo, para alam niyo yung gagawin niyo. By the way, my case kasi, since nabasa ko na siya mga 3 days ago, yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala, bago ko inabot sa kanya yung passport ko, pinakita ko muna na, ayan walang sira yung passport ko, buo yan. Kasi syempre, di ba, nakakahiya naman, baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Kaya lang, wag po kayong mahihiya, wag po kayong mag-worry na baka ma-offend yung nasa check-in counter. Kasi po, okay lang yon.
para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag nyo pong iiwan or bago nyo iabot sa kanya or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, oh ayan ha, buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila ginawa yun or ginagawa yun. Pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon, nung nakalagpas na ako sa immigration kahapon, nag-check po ako sa Facebook or sa threads na, ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya naka-travel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinayagan ako mag-check-in, hindi na nila ako question, hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, buo kong binigay sa'yo yung passport ko, and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Then sabi niya, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So binigay niya sa akin yung passport ko, binigay din yung resident card ko, and my, what do you call this one? Yung boarding pass, and then okay na. Talagang sinabahan pa niya ako sa immigration. Pero nung, as in, in-escortan niya ako all the way there. Pero hindi siya nakipag-usap doon sa, what do you call this one? Sa immigration officer, nag-aabang lang siya. Kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako. Sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po. After ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang. Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport, which was yung ibang nabasa ko, dahil may punit yung passport nila, hindi sila pinu-travel. Hindi ko pa alam kung ano yung reason for those people na gumagawa nun. Hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness, para at least aware kayo, especially nang nagtatravel na yung mga OFWs po nating kababayan na bumabalik sa ibang bansa, ay yung nagtatravel international, for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, oh ayan ha, buo yung passport ko, wag po kayong mahihiya. Kasi ako nung una nahiya ako, hindi ko pinakita na, oh ayan ha, walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter. Pero please, wag kayong mahihiya. And even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na, okay po yung passport ko, wala po itong punit ha. So yun lang, kasi pag binalik sa inyo, na nagkapunit, tapos tatanungin nila, ma'am, bakit po may punit yung passport nyo? Ganito po ba talaga? Wala, hindi na kayo makaka-travel. Kasi yung ibang nabasa ko, wala silang nagawa, hindi talaga naka-travel. But my case, sinabi ko sa kanya, no, walang punit yung passport ko, inabot ko yan ng maayos sa'yo. And nabasa ko na yung, nabasa ko na yung, Julie, wait, I'll read your comment later. Nabasa ko na yan sa FB. Sabi ko, please don't do this, stop doing that. Pabalik lang ako ng Canada. Huwag niyong gawin to. Sabi kong ganun sa kanya. Which is, pinalagpas ako. And then after nun, pagkalagpas sa immigration, nakalagpas ako sa immigration officer. Okay na, nakita na may punit, pero pinalagpas pa din ako. Well, madam, possible reason yan. Nung nakalagpas ako, nasa dulo na, naka-check-in ako, may pinapapirmahan po sa akin na wala daw kinalaman. I mean, walang pananagutan or not liable daw yung airline sa pagkakapunit ng passport ko. Hindi ako pumirma. Huwag po kayong pipirma ha. Huwag po kayong pipirma. Okay? Don't sign anything. Huwag kayong mahihiya. Okay, mahihiya. Ang sabi ko sa kanya, I'm not gonna sign it. Hindi ko papirmahan yan. Wala akong dapat pirmahan sa inyo. Sabi ko, kayo yung may naging problema sa akin. Sabi ko, you are lucky I didn't make a scene. You are lucky na hindi ko pinatawag yung manager mo for you doing that. Sabi kong ganun sa kanya. Then I get his name, and I get his name, and I will make a report also sa actually I don't want to do this kasi ayoko ng hassle, ayoko ng ano, pero for awareness, kasi kawawa yung mga kababayan natin na nabibiktima nila. Yung reason for doing that, sabi nung friend ko, nag-comment siya ngayon na baka daw gusto para makapag-renew agad kasi 10 years validity na, diba? So, possible yun yung reason. But the main reason, I don't know kung ba't nila po ginawa yun. Pero hindi lang po ako, ayan po, hindi lang po ako yung naging, sorry. Hindi lang, ayan po yung punit. Wait, ayan po yung naging punit, oh. Hindi lang po ako yung naging biktima nila. Madami po ako nabasa sa FB. So, just be vigilant, be aware. Wag po kayong mahihiya na bago nyo iabot sa kanila yung
ano nyo, yung passport nyo, sabihin nyo na, ay, wala pong punit passport ko ha. Huwag kayo mahihiya. Don't hesitate na sabihin yun kasi nga sila, hindi naman sila nahihiya na punitin yung passport natin, diba? Yun lang po. Just for awareness, mga nagta-travel natin na kababayan, OFWs, this is just for awareness. Na huwag nyo pong iiwan